Hello mga kabosing at welcome back sa panibagong episode ni Peter. Narito na ang episode 113. Sa pagpapatuloy, tila lalo pang naaliw si Matthew habang nagpapatuloy ang sitwasyon. Sa kanyang pananaw, hindi na magtatagal at makikita na rin niya ang tunay na mukha ni Peter. Dahil dito, tila handa na sana siyang magsimula ng countdown upang pilitin ang kanyang kalaban na lumabas sa pinagtataguan nito. Gayunpaman, sa mismong sandaling iyon, isang bote ng tubig ang biglang lumipad patungo sa kanyang direksyon. Nang makita iyon, bahagya lamang siyang natawa at inakalang isa lamang itong simpleng panlilinlang. Dahil dito, agad niya itong pinaputukan ng walang pag-aatubili. Ngunit sa kanyang pagkagulat, sumabog ang bote ng mas malakas kaysa sa kanyang inaasahan. Agad niyang napagtanto na isa pala itong improvised dry ice bomb. Dahil dito, napaisip siya kung kailan pa nagkaroon ng pagkakataon si Peter na ihanda ang ganoong bagay sa gitna ng kanilang komprontasyon. Samantala, habang mabilis na lumilipat ng posisyon, naisip ni Peter na sa pamamagitan ng paglalagay ng dry ice sa isang saradong lalagyan, maaaring tumaas ang presyon sa loob nito hanggang sa maging sanhi ng pagsabog. Sa kanyang pagsusuri, alam niyang para sa isang bihasang marksman tulad ni Matthew, kusang kikilos ang katawan nito laban sa anumang banta bago pa man ito tuluyang maproseso ng isip. Mula sa itaas, patuloy na sinusubukan ni Matthew na hanapin muli ang kanyang kalaban. Subalit napansin niyang tuluyan na niyang nawala sa paningin si Peter. Dahil dito, napatanong siya sa sarili kung saan ito maaaring nagtungo. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng mas mabuti, biglang yumanig ng malakas ang istrukturang kanyang kinatatayuan. Dahil dito, nabigla siya at hindi agad naunawaan kung paano nagsimulang gumalaw ang lighting rig ng ganoon kalakas. Ang pagyanig na iyon ay naging dahilan upang mahulog pa ang kanyang sandata. Sa kanyang isipan, sigurado siyang si Peter ang may kagagawan nito. Gayunpaman, hindi niya maintindihan kung kailan ito nagawang maabot ang control mechanism ng kagamitan, lalo na't malayo ang dating posisyon nito. Nang bumaba ang istruktura sa tamang antas, mabilis na umakyat doon si Peter. Sa kanyang pananaw, ang pundasyon ng pagiging sniper ay nakasalalay sa pagtatago ng lokasyon at pagpapanatili ng ligtas na distansya. Kaya naman, kung babaligtarin ang sitwasyon, ang isa sa pinakamalaking kahinaan ng isang sniper ay ang mapilitang makipaglaban sa malapitan. Dahil dito, walang pag-aalinlangan siyang sumugod kay Matthew at agad na sinubukang kontrolin ang galaw nito. Gayunpaman, hindi naging ganap na matagumpay ang kanyang pag-atake. Bagamat hindi niya direktang nataman ang kalaban, nagawa naman niyang pansamantalang limitahan ang kilos nito at pilitin itong tumugon sa isang hindi paborebleng sitwasyon. Sa kabila nito, pinuri pa rin ni Matthew ang kakayahan ni Peter. Sa kanyang pananaw, mas nauunawaan na niya ngayon kung bakit labis itong pinahahalagahan at kinikilala ng ilang tao sa kanilang mundo. Kasabay nito, pabirong ipinahiwatig ni Matthew na kung mayroon lamang siyang sapat na oras, marahil ay sasabayan pa niya ang mga laro ni Peter. Ngunit sa kasalukuyan, marami pa umano siyang kailangang gawin kaya mas mabuting magpahinga muna ang kanyang kalaban. Pagkasabi nito, isang bala ang biglang dumaan malapit sa tainga ni Peter. Sa kabutihang palad, nakaiwas siya sa huling sandali. Dahil sa biglaang pangyayaring iyon, napilitan siyang bitawan ang kanyang pagkakahawak. Doon niya napansin na may nakatagong ring pistol si Matthew sa kanyang daliri. Sa kabilang banda, tila nag-e-enjoy lamang si Matthew sa reaksyon ng kanyang kalaban habang patuloy itong nang aasar at sinusubukang guluhin ang konsentrasyon nito. Sa isip ni Peter, napagtanto niyang mula pa lamang sa simula ay sinasadya na pala ni Matthew na hikayatin siyang lumapit. Maging ang pagbagsak ng sniper rifle nito ay maaaring bahagi lamang ng isang mas malaking plano upang mailapit siya sa distansyang gusto ng marksman. Habang patuloy na yumiigting ang tensyon, pinaalalahanan ni Matthew si Peter na hindi dapat mawala ng konsentrasyon sa harap ng isang mapanganib na kalaban. Kasabay nito, mabilis niyang sinubukang baligtarin ang sitwasyon at muling inilunsad ang kanyang pag-atake. Sa gitna ng kanilang sagupaan, pabiro pa niyang ipinahiwatig na hindi dapat iniisip ni Peter ang ibang bagay habang kaharap siya. Kung hindi, baka raw sumama ang loob ng isang magandang babae. Bilang tugon, pabiro ring inamin ni Peter na tila mayroon siyang karamdaman na hindi nagpapahintulot sa kanya na makilala kung sino ang maganda at hindi.
Dagdag pa niya, marahil ay dulot iyon ng dami ng mga taong nais siyang makita at makilala. Narinig iyon ni Matthew at muli lamang itong natawa. Sa kanyang pananaw, sadyang nakakainis ngunit kahanga-hanga rin ang paraan ng pakikipag-usap ni Peter, lalo na sa gitna ng isang mapanganib na sitwasyon. Higit sa lahat, hindi niya inaasahan na nagawa ni Peter na hadlangan ang kanyang nakatagong sandata gamit lamang ang isang napakaliit na kagamitan. At dito lalo pang naging kapansin-pansin ang pagkakaiba ng kanilang mga estilo. Habang si Matthew ay umaasa sa maingat na paghahanda, panlilinlang, at pambihirang kasanayan sa mga armas, ipinakikita naman ni Peter ang kakayahan niyang magbasa ng sitwasyon, mag-improvise gamit ang mga bagay sa paligid, at gumawa ng mabilis na desisyon sa ilalim ng matinding presyon. Mula sa pananaw ng kwento, hindi lamang ito simpleng labanan ng lakas o kagamitan. Isa rin itong sagupaan ng karanasan, estratehiya, at kakayahang umangkop sa bawat pagbabago ng sitwasyon. Habang tumatagal ang kanilang tunggalian, mas nagiging malinaw na pareho silang may kakayahang baligtarin ang laban sa isang iglap. Dahil dito, lalong nagiging mahirap hulaan kung sino ang tunay na magkakaroon ng kalamangan sa kanilang nagpapatuloy na komprontasyon. Pagkatapos, sa napakaikling sandali ng kanilang sagupaan, bahagyang ngumiti si Peter at ipinahiwatig na naaalala niya ang paalala ni Matthew na huwag maging kampante. Gayunpaman, sa kanyang pananaw, tila imposible para sa kanya na basta na lamang magpabe sa ganoong sitwasyon. Hindi napansin ni Matthew na habang nagpapatuloy ang kanilang palitan ng galaw, nakapaglagay na pala si Peter ng isang bagay sa kanyang paa. Bago pa man niya lubos na maunawaan ang nangyayari, ginamit ni Peter ang kanyang lakas upang ihagis siya patungo sa direksyon ng pintuan. Kasabay nito, pabirong ipinahiwatig ni Peter na marahil ay mas mabuting ipagpaliban muna nila ang kanilang masayang pagtitipon at ituloy na lamang iyon sa ibang pagkakataon. Mula sa pananaw ng eksena, ipinakita ng sandaling iyon kung gaano kahusay si Peter sa paglikha ng pagkakataon kahit sa gitna ng napakadelikadong sitwasyon. Sa halip na umasa lamang sa direktang komprontasyon, mas pinili niyang gamitin ang tiyempo at estratehiya upang makakuha ng kalamangan. Hindi nagtagal, may isang taong dumating matapos makarinig ng kaguluhan sa lugar. Agad nitong nilapitan si Matthew at nagtanong tungkol sa kanyang kalagayan. Bilang tugon, ipinahiwatig ni Matthew na may nakasalamuha siyang isang kakaiba at nakakatakot na tao ilang sandali lamang ang nakalipas. Samantala, nakalayo na si Peter mula sa lugar na iyon at agad na nakipag-ugnayan kina G1 at sa iba pa. Habang patuloy siyang tumatakbo upang mapanatili ang ligtas na distansya, iniulat niya na kamakailan lamang ay nakaharap niya ang apostol na si Matthew. Nang marinig iyon, bahagyang nagulat si Simon at agad na nagtanong kung ang taong iyon ay may kaugnayan din sa kanilang mga naunang nakasalamuha. Sa kabilang banda, mas seryosong nagtanong si G1 kung nagawa ba ni Peter na pabagsakin ang kanyang kalaban. Gayunpaman, direkta itong itinanggi ni Peter. Inamin niyang hindi naging madali ang pakikipagharap kay Matthew at mas mahirap ito kaysa sa kanyang inaasahan. Ipinaliwanag niya na dati niyang inakala na sapat na ang paggamit ng dry ice bomb upang hadlangan ang paningin ng kanyang kalaban. Ngunit sa kabila nito, nagawa pa rin ni Matthew na maglunsad ng napakatumpak na mga putok. Ayon sa kanyang pagsusuri, hindi lamang simpleng pagtingin ang ginagamit ng marksman na iyon. Kahit limitado ang nakikita nito, nagagawa pa rin itong hulaan ang kilos ng target at kalkulahin ang posibleng galaw nito ng may pambihirang katumpakan. Mahalagang detalye ito sa kwento dahil ipinapakita nitong ang lakas ni Matthew ay hindi lamang nakasalalay sa kanyang kagamitan, kundi pati na rin sa kanyang karanasan, instinct, at kakayahang magbasa ng sitwasyon. Dahil dito, nagiging mas mapanganib siya kaysa sa karaniwang sniper. Samantala, nanatiling nakaupo si Matthew habang pinoproseso ang lahat ng nangyari. Sa kanyang isipan, unti-unting nabuo ang isang nakakaintrigang katotohanan. Napagtanto niyang ang taong minsang umiwas sa kanyang mga putok sa templo at ang taong madalas banggitin ni Johann ay iisa lamang pala. Habang pinagdurugtong niya ang mga impormasyong iyon, lalo siyang nakaramdam ng pananabik. Sa kanyang pananaw, ang pagkakatuklas na iyon ay nagbigay ng bagong kahulugan sa kanilang pagtatagpo. Ang kalabang matagal na niyang naririnig at ang taong nakaligtas sa kanyang mga nakaraang pag-atake ay hindi pala magkaibang tao. Dahil dito, lalo pang tumaas ang kanyang interes kay Peter.
Mula sa perspektibo ng kwento, ipinapakita ng bahaging ito na ang kanilang tunggalian ay unti-unti nang lumalampas sa simpleng laban ng kakayahan. Habang mas maraming impormasyon ang nalalaman nila tungkol sa isa't isa, mas nagiging personal at masalimuot ang kanilang komprontasyon.